Baka may nagtataka ng mga Laker fans dito nung Game 4 or sa rotation ni Coach JJ in general kasi Jake LaRavia 16 minutes tapos 6 points lang. Then si Dalton Knecht 7 minutes lang pero 8 points na kagad yung ginawa. Maybe sa isip ng iba dapat ibigay na lang kay DK yung mga minuto ni LaRavia kasi mukhang okay na ulit yung shooting ni Knecht Sa huling 5 laro kasi nito ni DK including na yung regular season 75% po yung shooting niya from 3. 9 out of 12 yan mga idol which is sobrang taas. Bulto nito ay garbage time lamang pero yun nga mukhang okay na yung shooting niya. As compared kay LaRavia na ngayong playoffs tumataginting na 0% lang ang kanyang shooting sa labas. Wala pa po siyang nasushoot na 3 sa 4 na laro. Kaya tignan natin tong laro ni LaRavia nung Game 4. Makikita natin dito na gumagawa ng set tong LA. Si Luke Kennard sumisignal na kay Jake na umangat. Mag-set kasi siya ng pin down dito at makikita natin yung concept nga na yan. What if si Dalton po yung nasa katayuan ni Jake ngayon? For sure, hindi rin sisignal yung si Shepard na ganyan at malamang habol po yan kay Knecht kung si Knecht nga yung nandyan. Kasi tignan nyo naman, sobrang layo na ni Shepard kay Jake dyan, gawa nung off night lagi yung shooting nito. Hindi siya threat mula sa labas at kita natin yan sa tendencies ni Jake kasi pinili niyang umatake rin imbes na pumwesto sa labas. Ang kagandahan naman din kay Jake mga idol ay may wide body siya at basically bigger kay Shepard syempre kaya nakakuha din siya ng foul. Pero 'di ba? Bagay sana kay DK yung play. And I think ito yung medyo lamang po ni Jake kesa kay Knecht. Mas malaki at mas malakas kasi talaga ang katawan niya na mas usable sa depensa ba. Kesa kay DK na leaner ang katawan though athletic naman din. Pero dito nga kita natin kinaya ni Jake na i-bump si Sengun. Though nakayakap kasi si Alpi dyan so walang separation na nangyari. Natapal pa siya Ison. Ang isa pa, si Jake po ay isang hustle player. Makikita natin siya madalas na tumatakbo papasok kapag may kampi siyang natira. Baka kasi makakuha siya ng offensive rebound Kung pasipaga ng usapan, hindi ko alam kay DK pero pinatunayan po ni Jake na maaasahan mo siya sa part na ito at kahit hindi po consistent ang scoring niya, consistent naman siya sa ganitong intangibles. Kaya feel ko, ito po talaga ang pinakadahilan kung bakit mas naipapasok sila Ravia kaysa kay DK. Sa ganitong single coverages, mas hindi kailangan ng help defense kapag nahaharap sa isang athletic wing tulad ni Amen Thompson. And si DK hindi pa kasi niya napapatunayan ang sarili niya sa depensa Tapos nung course ng regular season, mas madalas pa siyang break kaysa shooter. Pagiging shooter nga yung kaisa-isang skill na mahusay siya. Ganda ng pagkaka-match up ni Jake kay Amen dyan at nastripan pa ng bola. Good defense. Ang problema lang kay Jake syempre ayun nga, missing lagi yung shooting niya. To the point na itong si Shepard, hindi na iniisip pa si LaRavia para lang bantayan si Lebron ngayon. That's disrespect idol kaya nalilibre siya. Then look at Sengun. Na-realize nga niya na si Jake pala yung sasalo ng bola and nag-decide na lang siya na wag humabol. Basically open po si LaRavia dyan pero yun nga, bricks siya ngayong serye. Wala pang nasushoot na 3. Kaya hindi na rin naman katakataka na may magsasabing dapat kay Knecht na lang ang playing time niya kasi look at him. Kumpiyansa na rito at nagpo-pull up na kahit 1 minute pa lang nasasalta sa laro. Well, garbage time na nga rin talaga to so wala nang gaanong pressure talaga mula sa depensa. Kaya let's take this with a grain of salt syempre. Pinapakita lang natin mga idol na mukhang ox na ulit ang shooting ni DK. Same spot nga to nung nalibre si Jake kanina mga idol dito sa left wing and mas shooter naman talaga si Knecht kesa kay Jake. Sa mga hindi po nakakaalam noong regular season 9 wins and 2 losses po itong LA Lakers sa mga games na umiscore po si Jake LaRavia ng 15 points or more. Ang problema nga lang mga idol bibihira siyang umiscore ng 15 points or more. 11 games nga lang pero nakita naman natin sa video na ito mga idol na hindi naman talaga scoring yung role niya sa floor kundi more on hustle pati depensa. Bonus na yung scoring syempre. Kaya nga nakita natin na 81% yung win rate ng Lakers kapag umi-score siya ng 15 pataas. Pero kung ako ang tatanungin, feel ko pwede naman din ipasok si DK ngayong playoffs Pwede silang pagsabayan actually ni Jake tapos si Bronny muna yung pauupuin. Though hindi ko ina-expect syempre na gagawin ni Coach JJ yon kasi nag-work naman na yung rotation at magugulo ito kapag sisirain mo. Pero tignan pa rin natin kaya ang tanong ko sa inyo mga idol, sino ang mas gusto nyong ibabad ni Coach JJ? Si Jake LaRavia ba o si Dalton Knecht? Para sa next game, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.